Ko po, Senado nagkagulo, Cheese sumabog, galit, gumanti, Romualdez grabe, hiya dito, Soto Lacson. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ako, Ginoong Pangulo, hindi ako kakampi ni Martin Romualdez. Ayun. Kaya lalabanan ko siya at lahat ng panglilinlang niya. Una, papatunayan ko hindi totoo ang mga panggigipit at paninira ng mga testigo niya laban sa akin at mga senador. Pangalawa, tututulan ko ang paglilihis at diversyon na ginagawa niya palayo sa kanya at sa Kamara. Pangatlo, hindi ko papayagang sirain ang mga senador pag away-awayin tayo at sirain ang institusyon ng Senado. Pangapat, pinaniniwalaan ko at saludo ako kay Sergeant Gutesa at iba pang katulad niya sa paglabas ng katotohanan. Panglima, hindi ako matatakot banggitin ng paulit-ulit ang kanyang pangalan, Martin Romualdez. Aba. At ipaglalaban kong ipatawag at imbestigahan si Martin Romualdez at lahat ng kanyang mga kasangkot at kasama. Ginoong Pangulo, mga minamahal kong kababayan, kung nais niyong lumitaw ang katotohanan, kung nais niyong panagutin ang tunay na salarin, kung nais po niyong makulong ang tunay na may kasalanan, huwag ninyong kampihan si Martin Romualdez. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romualdez. Talagang nagda-drop name na si Cheese. Diba? Hindi, wala nang tumpik-tumpik. Hindi na siya katulad nung Cheese Escudero na Senate President. Hindi na siya yung Cheese Escudero na parang lang, yung bala-balanse tayo, bala-balanse. Talagang si Cheese parang nasagad na. Yan ang sinasabi natin dyan. At saka isa pa mga katunay, napapansin ko kasi dito sa senaryong to, Senado na ang nadidiin sa mga nangyayari. Samantalang yung nireveal ng mga diskaya ay nakalimutan na. Parang ang nangyayari kasi, nasa Senado na yung istorya. Wala na dun sa Kamara. Paano naman yung mga binanggit ng diskaya, di ba? Parang ang nagiging pabor na lang lahat is yung mga tumitestigo laban sa mga senador. At alam naman natin na ang Senado at ang Kamara ay magkakontrapelo. Alam natin na yung gustong isulong ng Kamara noon ay hindi nila maisulong dahil sa Senado. Diba? Alam nyo naman yan mga katunay. Kumbaga ang Senado ang nagiging tinik sa lalamunan ng mga nangyayaring to. Kaya Senado, parang naiisip ko, Senado ang nadidiin dito. Diba? Para sa akin, parang tinatrabaho na tong Senado eh. Tama naman si Senator Cheese na parang yan ang nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak, hindi magiging sanhi. Dapat lang talaga. Kasi ayan na, nagsisimula na silang sira-sirain at paghiwa-hiwalayin. Sa Senate Blue Ribbon Committee, pasabog ang unang pagharap ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Hindi lang pag-amin sa katiwalian ang ginawa ni Bernardo, kundi diretsahan niyang pinangalanan ang umano'y mga politiko na tumatanggap ng kickback mula sa mga flood control projects. Ako po ay umaamin sa aking maling nagawa. Pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Handa po akong gawin ang lahat ng nararapat upang maiwasto ang aking kamalian. Unang idinawit ni Bernardo si Ako Bicol Party List Representative Zaltico. 25% daw ang komisyon na hiningi ni Ko kada proyekto. 2% doon pinaghatian pa ni na Bernardo at dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Congressman Zaldico one time called me to say that he met Engineer Alcantara and wanted to confirm, maayos bang kausap si Engineer Alcantara? To which I replied, maayos po. Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Congressman Zaldico in compliance with his commitment to Congressman Zaldico. Sunod naman, si dating Senate President Cheese Escudero, idinawit sa pamamagitan ng kanyang malapit na kaibigan at umano'y campaign contributor na si Maynard Ngu. 20% daw ang usapan na kapalit ng pagpasok ng mga proyekto sa GAA. I would like to add that deliveries of cash were personally made to me
by me to Maynard Ngu at his office in Manila. Ano, ito matindi na po Ayun, itong- syempre, bago magsalita si Coach Oli, nais ko nga pala bigyan ng credits ang boses at video na bibigyan natin ng reaksyon ngayon. Walang iba kundi si Coach Oli. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli, mga katunay. Pakibisita po yan, mga katunay. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Coach Oli. Syempre, yung Banatero, suportahan din natin. Pagpatuloy natin. At posible pong ito ay isang political harassment. Dahil alam naman nating lahat na ito si Chis Escudero ay matagal na pong walang anomalya or bahid ng korupsyon. Hindi ko po sinasabi, okay? Hindi po natin pinagtatanggol si Chis. Ha? Pero binibigay ko lang po yung facts. Hindi naman ata ito na chismis man lang na ito ay corrupt itong si Chis. I may disagree sa kanyang pagiging waiter nitong si Lisa, pero patungkol sa corruption, wala pa akong naalala. Ewan ko, may malaki na ba? Kahit naman ako wala pa akong nababalitaan na si Senator Chis ay nagkakaroon ng korupsyon na issue. 'Di ba? Yun nga lang ang naging issue sa kanya, yung parang pag-upo niya sa Senate President noon na baka maging kakampi siya ng administrasyon, ganito, ganyan. Yun lang yung nagiging issue sa kanya na nagiging bata-bata siya ng mga alam nyo na. Pero yung issue sa korupsyon, simula na naging senador si Senator Chis, wala tayong nadinig Hindi nga natin nakikita nagpapamudmud ng pera yan. O baka isipan naman ng iba. Si Heart Evangelista kasi parang magarbo ang buhay. Hoy, sandali lang. Sandali lang po. May iko-correcting lang tayo. Iko-correct lang natin. Si Heart, ay mayaman na yon. Legit na mayaman na talaga si Heart. Bago sila magkakilala ni Chis. Maraming pera na yun si Heart. May mga negosyo yan, mga magulang niya. Mayayaman ang magulang niyan 'Di ba? At si Senator Chis naman, talagang walang halong anomalya. Para kasi ang nangyayari dito, alam naman natin si Senator Chis is kontrapelo doon sa impeachment ni BP Sara. Kaya nga ako nagtataka bakit lahat ng kumokontra sa impeachment ni BP Sara nadadawit dito? Wala ba yung hindi kontra? Yung gustong ma-impeach si BP Sara? Wala bang madadawit na ganun? Kasi ako, tataka ako. Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Villanueva. Alam naman natin yan. Kapag nagkaroon ng impeachment si BP Trial, si BP Trial tuloy, si BP Sara, yan ang mga pwede may posibilidad na bumoto na hindi ma-impeach si BP Sara. Wala ba tayo dyan na idadawit na na pro-impeachment? Kasi nakakapagtaka lang. Ito, katulad ng sinasabi ni Jackie Chan. Sino ba yan si Jackie Chan? Yung nagsasalita na yan. Na si Senator Chis daw, ganito, ganyan. Kasama dyan. Diyos ko naman, parang alabo kasing paniwalaan Di ba? Parang malabo. Bakit nila i-welcome sa Senado yung mga ganyan kung alam nila yung sarili nila sasabit? Para sila naghukay ng sarili nilang libingan, ganun ba yun? Meron nga rin na chichismis na si Saldico is parang nagiging sakripisyong tupa, parang siya na lang yung dinidiin, parang ganito, parang sa kanya na nga lang lahat, tumatapon lahat ng parang merong naililigtas. Ibang sakripisyo ka na lang, tol, Ay, nako. Hindi ko naman sinasabi na hindi ko rin kinakampihan si Chis Escudero dito. Gaya nga sinabi ni Coach Oli, hindi namin kinakampihan si Senator Chis dito. Sadyang talagang ang hirap talagang paniwalaan Kaso nga lang, may mga makikitid ng utak na maaaring maniwala na si Senator Chis ay kasabwat doon. Pero kung ikaw malalim ang utak mo, sinusubaybayan mo, nakikita mo kung ano si Senator Chis, may ipapaisip ka paano nadawi tong tao na to wala namang issue to simula dati. Hindi nga nagpapamudmud ng ayuda to Diba? Ba siyang anomalyang korupsyon na kasing laki nitong So posible po itong political harassment na ginawa kay Chis dahil alam naman natin galit sila dyan galit sa kanya lalong-lalo na po ang Dilaw. Ang Dilaw, ang komunista at si Tambi. Ayan, alam sinabi nga ni Coach Oli, galit sila dyan kay Chis
Lalong-lalo na, syempre, napahiya sila noon yung impeachment ni BP Sara. Kaya napatagal yung impeachment ni BP Sara na udlot. Kasi ang buong akala nila si Cheese Escudero ay kakampi nila. Na akala nila is kapag isinulong nila ang impeachment kay BP Sara, kahit na huling oras na, maaaprobahan pa ni Cheese. Kala pagbibigyan. Syempre, lalo silang nagalit. Kaya ako nagtataka lang question ko lang uli, bakit lahat ng mga involved sa hindi pagkaka-impeach ni BP Sara ay nai-involve ngayon sa flood control project? Kasi hindi niya finorthwith, 'di ba? Siya yung parang sa tingin nila ay kakampi ni Cheese si BP Sara. Makasara po to, maka-Duterte, pero hindi naman. Sa katunayan, mas malapit sila. Sila pa nga daw di umano ang nagiinuman diyan sa Malacanang. Yan po ang sabi sa atin. Sabi pa nga ni Sonsa, nakakainuman niya talaga tong sila First Lady, no? So, di umano, yan ang sabi sa akin. Kaya hindi po ito maka-Duterteng talaga. Baka naman talaga gumalaw lang to si Cheese nang naaayon sa batas. Dahil alam niya na yung impeachment ay talaga namang seryoso usapin yan. Political harassment lang kay Sara. Oo, no? So, alam ni Cheese yun. Maraming galit po dito. Lalong-lalo na tsaka si Cheese kasi nakikita naman natin, laging naaayon sa batas yung gusto niyang mangyari. Yan nga yung simula nung naging Senate President siya pinakita niya yung pagiging transparent Yung transparency hinahanap natin is ginawa niya. 'Di ba? Gaya nga ng sinasabi ni Coach Oli na nakikipag-inuman sila si Cheese doon sa mga nasa administrasyon, ganyan, mas close niya yung mga yon, pero hindi niya yon, hindi niya ginamit yon. Wala siyang pinaburan, kumbaga pinairal niya pa rin kung ano yung naaayon sa batas. At syempre si Senator Cheese, matalino tong tao. 'Di ba? Alam niya rin naman sa sarili niya na si BP Sara ay pinupolitika lang. 'Di ba? Yun ang hindi nila matanggap, yung naging desisyon ni Senator Cheese. Kaya lalong tumagal ang impeachment ni BP Sara kasi gusto na nga nila ura-urada matanggal si BP. Yung tatlo, Dilaw, Komunista, at saka si Tambi. Hindi ko nga alam kung yung tatlong yan, ano yung common denominator. Parang iisa sila ng kinakampihan at iisa sila ng kaaway. No? Pero sana itong state witness nila ay mayroong matibay na ebidensya. Hindi lang sana may nagdi-deliver kayo, sana may picture man lang kayo, may video, 'di ba? Pwede niyo naman kuhanan sa ano niyo, sa hindi, tsaka napakahinang ebidensya yan para sa akin lang Madali lang kasing magbanggit ng isang tao, madali lang magsalita, madali lang mandawit. Kumbaga, nasaan po yung pruweba? Meron ba tayong litrato, meron ba tayong video na nagkaroon ng abutan, meron ba tayong ipapakita na kahit anong ebidensya na talagang magdidiin dun sa taong tinutukoy. Kasi madali lang magsalita kahit nga kapitbahay nyo, pwede mong idawit Di ba? Madali lang mag-imbento ng kwento. O idawit mo si ganito. Madali lang yan. Ang tanong dyan, yung ebidensya. Anong ebidensya mo para idawit mo yung isang tao dyan sa anomalyang yan? O sa kasong yun? Wala naman kayo maipakitang ebidensya kundi laway lang. Madali lang magturo, tandaan nyo yan. Alam naman, si Senator Cheese, abogado yan Madali lang magturo. Kahit sino, magtuturo ka dyan sa Senado, ituro mo nga lahat yan Pwede. Kumbaga, papaniwalaan ba natin tong isang tao na to, no? Na ang napuhunan lang ay laway? Diba? Ibig sabihin, pag tayo nagreklamo sa isang tao, pupunta tayo ng presinto. O ginanto po ako ni ganto, ganyan, si ganto, ganyan. Ano yung ebidensya mo? Nasaan yung ebidensya? Ibig sabihin, pwede nang damputin yung tao na tinuturo niya kahit walang ebidensya na magtuturo doon sa taong tinuro niya? Laway lang ang puhunan niya? Diba? Sa korte nga, kailangan mayroon tayong ganto, ganyan Sakyan nyo, ito, daming pera, di-deliver namin kay Cheese dito siya. May mga ganun man lang. Kwento pa ni Bernardo noong 2023, sinabihan daw siya ni Ngu na makipagkita kay Escudero sa isang wine bar sa Taguig. He told me,
Alam ko naman ang galawan nyo dyan sa DPWH. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin. Also, the delivery of the 160 million for Senator Cheese referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Hindi lang yan. First quarter of 2025. Balikan muna natin si Cheese, no? Hindi ko po pinagtatanggol si Cheese, ha? Okay? Alam naman Oo, niyo, sa atin, doon sa matagal ng inalagyan lang nanonood natin sa akin, ng ano, binanatan po natin itong si Cheese. Isa rin Ng tayo todo-todo. dyan. Bumanat kay Pero Cheese ngayon, dati. parang nakakaduda eh. Oo, na- talaga nakakaduda, Coach Oli. Lahat naman po ng pumabor sa Supreme Court at ayaw ng impeachment, Yes. yung sumunod sa Supreme Court, kahit iniisa-isa Coach Oli, na po alam niya. binabanatan. Di ba? Kung ako kay Cheese, eto lang hindi ko siya kinakampihan. Pero kung talaga may kasalanan siya, ako ay magiging masaya na makulong tong si Cheese. Basta doon lang sa tama. Oo, tsaka Hindi kung yung totoo dahil talaga. na politika. Mm. Iisipin ninyo, anong sinisigaw ng mga komunista? Anong sinisigaw ng Dilawan? Impeachment pa rin ni VP Sara. Kasi parang ang gusto kasi nilang mangyari, pagdating ng impeachment ni VP Sara, yung impeachment trial, is malinis na yung dadaanan. Lahat ng mga nagsilbing harang ng mga nakakaraan sa impeachment ni VP Sara, kung pwedeng tanggalin yan, tatanggalin yan. Parang ganun ang nangyayari. Siyempre takot sila sa sarili nila eh. Alam nila si VP Sara, aminin man nila at hindi, na si VP Sara ay napakalakas. Maaari talagang manalong presidente. Uulitin ko, pag nanalo siyang presidente, alam nila ang magiging kapalaran nila na kumokontra dyan sa mga Duterte at humihila pababa. Yun ang hindi nila matanggap sa sarili nila at kinatatakutan din nila yun. So, syempre, ano ba bang dapat gawin? Lahat ng plinano natin kay VP Sara, lahat ng ginawa natin, hindi umubra. So, tanggalin natin lahat ng mga taong sumusuporta sa kanya. Oh, parang ganun. Para ma-impeach na yan. Parang para sa akin, parang opinion natin, kahit hindi lang naman sa akin nanggagaling, kahit sa iba eh. Parang ang nangyayari, parang pinaghahandaan talaga yung impeachment trial ni VP Sara eh, na wala talaga pwedeng maging tinik sa landas nila. Na pwedeng humarang. 150 million lang ang usapan. Hmm. Dito bilyon-bilyon. Oo. Tahimik sila. Tahimik Kaya nga po na. sinasabi ko sa inyo, Hindi mapakalaking- nga nila inaano. Ah. Si Honti nga, tahimik eh. Hindi masyadong di ba? Hindi masyadong umiepal, hindi masyadong pumapapel. Di ba yung mga maiingay kay BP Sara to sa halagang 150 million sa mga ni BP Sara, walang nagsasalita gano. Pero ito, bilyon-bilyon, di ba? Bilyon-bilyon. Salita. Pero ito, bilyon-bilyon. Halos tahimik lang sila. Hindi mo sila maramdaman. Posibilidad na ito'y politika lang. Yes. At ako'y naniniwala kung talaga namang nadawit talaga si Cheese dito, sana lumaban to si Cheese ng todo-todo. May hawak na ebidensya to si Cheese. Oo. Isiwalat mo Ilaban niya na yan kung talagang inosente siya. I think si Cheese ay napakatalinong tao. Napaka-imposible na gagawa ito ng lapses nang wala tong mga ebidensya. May mga hawak ang ebidensya, Cheese. Suportahan natin to si Cheese na hindi para kung may kasalanan siya, hindi siya managot, hindi. Tulungan natin siya na convince natin, maglabas siya. Oo. Maraming alam to. Ako naniniwala, maraming ebidensya to laban kay Bongbong. Kumbaga, Kumbaga, ipitan na to, pitpitan na eh. Kumbaga, ginaganyan na, parang nilalaglag na siya sa ere eh. Kumbaga, lumaban ka na. Kumbaga, sinasabi nga ni Coach Oli dito, kung ano nalalaman mo, sabihin mo na. Total, wala na rin naman eh. Kumbaga, tablado na si Cheese eh. Oh. Kung ano yung nalalaman niya, ilaban niya na. Total, nagbibitaw na siya eh. Nagbibitaw na siya ng pangalan. 'Di ba? Kay Tambi at kay Lisa. Ito na ang pagkakataon mo. Baguhin mo na ang trajectory ng Pilipinas. Cheese Escudero. My affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Hindi lang yan. Binanggit din ang pangalan ni DepEd Yusek Traigev Olivar, dating tauhan ni dating Senator Bong Revilla. 15% na kickback naman daw ang usapan sa mga proyekto na umabot sa 2.85 billion pesos na para daw sa Executive Secretary. Ayan, si Bong Revilla naman. Si Bong. Well, anyway, kawawa din naman to si Bong Revilla. Nananahimik.
Talo na nga eh. Nadawit na naman sa ganitong anomalya. Well, as far as I know, alam ko magkalaban. Ewan ko, tatanungin ko yung mga taga Cavite, mas alam nyo to. Pero parang sa aking dinig, magkalaban ng Revilla at Rimulya dati. Nagkabati lang daw. Pero syempre, magkalaban pa rin dyan sa politika sa Cavite. Kayo po nakakaalam sa mga taga Cavite. Kung kukumpute Pakilagay nyo dyan sa comment section para ma-inform mga natin yung taga-Cavite, Kasi totoo ba yun? Magkalaban lang. Malawakan to. Kita naman natin, hindi rin sumuporta sa impeachment yung kanyang mga kapamilya, hindi rin pumirma doon sa impeachment, di ba? din, aabot yan sa mahigit 427 million pesos. Sometime 2024, Yusek Olaybar Ay, ito pa pala. Si Cheese, 2025 daw. Dinideliver sa kanya yung pera. Hindi naman kailangan ni Cheese ng ganong kalaking pera. May kaya naman sila Cheese di ba? Yes. Kikita naman natin si Hart. Yes, talagang Pati nga si Hart, dinadawit hindi na kailangan tustusan ni Cheese si Hart. Si Hart kaya niyang tustusan ng sarili niya. Dahil sinabi ko nga kanina, si Hart talagang mapera yan. Mapera magulang, mapera ang mga ninuno niyan. Diba? Hindi na para ganon. Oh. Ganda naman ng kanilang kalagayan. Wala naman silang anomalya, sabi ko nga before. Oo. Pero 2025, hindi naman tumakbo si Cheese. Ang talagang ako'y naniniwala na malaki ang bagay dyan kasi this is public knowledge. Alam natin na pag may darating na eleksyon, hindi lang ngayon yan, kahit before pa, naging kagawian na talagang kumukuha ng maraming pera ang mga politiko. Na kahit illegal, ginagawa nila kasi kakampanya. Hindi naman tumakbo si Cheese noong 2025. Remember that? Yes. Diba? Kaya medyo malabo. Mas naniniwala pa ako yung ACT-CIS nitong si Erwin Tulfo. Dahil tumakbo siya sa pangangampanya. Posible lang ha. Hindi sa pinagbibintangan natin. Kumbaga parang sinasabi dito, hindi niya nakakailanganin ng pera kasi hindi naman siya tatakbo. Paano niya kakailanganin yung pera? Siyempre, yung mga tumatakbo kasi kailangan ng pondo, di ba? Hindi naman tumakbo si Cheese eh. Anong para saan? Saan niya gagamitin? Di ba? Ano ba? Mamamasyal si Cheese? Saan niya naman ilalagay yung pera na yun? Yeah. 2025. Ito naman si Cheese, hindi naman. Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV. At syempre natunghayan natin ang boss na yun ng video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.